babalik na yung ating Panginoong Hesukristo. Kasama siya, mga kababayan, sa mga tanda, the signs of the times, the deception, mga kababayan, na makikita ng tao. Kaya kung wala tayong guidance galing sa scriptures, siguradong madadaya po tayo. Kung makikinig lang po tayo doon sa US Congress investigation about UFOs and alien encounters, ang paniniwalaan natin, yung narrative ng mga aliens. Nakita ninyo po ito, mga kababayan? Ano yan, Mr. Maravillas? Parang yung mga aliens na yan. Mga aliens nga po, mga kababayan, nagiging madalas na ngayon yung attacks sa atin ng mga alien beings or non-human entities. Binuking na kasi po ito mga non-human entities sa US Congress investigation 2 weeks ago. Kaya siguro po naisip ng mga aliens or fallen angels po. Lagi kong sasabihin sa inyo, mga kababayan, na aliens are fallen angels, non-human entities. They are real beings as described in the Word of God. Kaya lang marami sa atin di man po naniniwala sa Bible. Kaya nang magsipaglitawan yung mga aliens dito po sa ating mundo, ngayong modern times, most of us po talagang ayaw maniwala. Pero yung ating mga ancestors po, dati na silang kasama noon. Yung mga Egyptians po, nakikita ninyo sa mga ribolto ng mga Egyptians, may mga kakaibang nilalang po na mismong nililok sa bato. Ayun po yung mga aliens na nagpakita sa kanila at naging kasama nila sa kanilang communities. At itinoring nila ang karamihan dito sa mga alien beings as their gods. Mga Diyos yung kanilang paniwala, sinasamba nila. Kasi nga po, itong mga alien beings, fallen angels, may supernatural powers po sila. Fallen angels nga po. Ngayon, ang kanilang presence, mga kababayan, itinago ng mga historians natin, lalo na mga Jesuits. Ano niya, Mr. Maravillas, yung purpose nila? To control the narrative. Para po pagdating ng panahon na kontrolado nila yung narrative, ngayon binibitawan na po nila yung kwento. Then madali tayo po nilang ma-deceive. Di ba? Ganon yung nangyayari ngayon. Kung sino po yung may control ng narrative, sila po ang may control ng mundo. Pero sa mga believers po tulad natin, mga Bible believers po, mga kababayan, hindi basta nila po mauuto. But before kong ibigay sa inyo yung kwentong ito, mga kababayan, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bayan. Like and share na rin po ninyo ng ating video. At huwag na rin po ninyo, mga kababayan, na skip yung ating mga commercial ads para sa tuloy-tuloy na pag-unlad ng ating bagong Pilipinas, the land of fear. Bakit, Mr. Maravillas, naniniwala ka dyan sa mga kwentong aliens? Naniniwala po ako sa biblical narrative ng aliens. Because ang biblical narrative ng aliens po, yun ang totoo. Pero yung narrative po ng mundo, deception po yon. Kahit yung investigation ng US Congress about alien beings, deception po yon, mga kababayan, ng mga minions ng aliens. Kasi po sa Bible, itong sinasabi ng mundo na aliens, these are fallen angels. They are angelic beings. Only that, ito yung kalaban ng mga
mga good angels, mga kababayan. Sila yung kalaban kasi fallen nga po sila. They are real beings, mga kababayan. Ano Mr. Maravillas siya na kwento? Galing po ito, mga kababayan. Publish kahapon lang ng Jerusalem Post. August 11, 2023. Sabi rito, mga kababayan, Peruvian tribe claims it was attacked by 7-foot aliens. Yung pagkakalarawan po nila ng aliens, sakto sa mga nakikita ninyo sa pelikula at saka sa description ng Bible, mukhang palaka. Di ba? Yun ang description ng mga ng mga demons and fallen angels sa Bible, mukhang palaka. Sakto. Kahit yun sa mga movies po, kasi description ito ng mga tao na nagkaroon ng alien encounter or fallen angel encounter. Pero ito po, hindi man po ito talaga yung nakita nila. Artist rendition po ito. Description po based doon sa narrative, sa kwento ng mga tribo. Bago lang po ito, the tribe says they have endured multiple attacks sa bansang Peru po ito. They have endured multiple attacks, one of which sent a 15-year-old girl to the hospital. Na itakbo pa sa hospital, mga kababayan. Kasi nga po, ang mga aliens or fallen angels, real being po sila. They are real beings na nagpakita sa mga ancestors natin noong panahon. Nauna sila po na nilalang ng ating Panginoong Ama sa Langit. Kaya lang po, nag-rebel sila against God, kaya sila in-expel. Ngayon, nagpapakita na po sila, mga kababayan, sa mga tao, sa iba-ibang bansa sa mundo, lalo na po sa Amerika. Kasi nga po, babalik na yung ating Panginoong Hesukristo. Kasama siya, mga kababayan, sa mga tanda, the signs of the times, the deception, mga kababayan, na makikita ng tao. Kaya kung wala tayong guidance galing sa scriptures, siguradong madadaya po tayo. Kung makikinig lang po tayo doon sa US Congress investigation about UFOs and alien encounters, ang paniniwalaan natin, yung narrative ng mga aliens. Pag yung narrative ng mga fallen angels ang pinaniwalaan po natin, yung inyong kaluluwa yung target nila, na makasama nila in hell. Kasi nga po, they are cursed, mga kababayan. Wala nang kaligtasan sa kanila. Gustong mandamay nitong mga fallen angels. Kaya ang target nila yung ating kaluluwa. Kaya mag-ingat po tayo sa mga napapanood na nating mga kwento. Mamaya, ibigay ko sa inyo yung mga pwede ninyong paniwalaan na mga kwento about aliens. Para hindi po tayo ma-deceive. Kasi ngayon po yung panahon ng Great Deception. Binabasa ko yung mga reactions ng mga tao na nanood doon sa investigation ng Congress about UFO and aliens. Karamihan sa kanila, deceive. What? Sigurado yung kaluluwa nila, mga kababayan, kasama ng mga aliens pagdating ng oras, papunta sa kanilang final destination, yung dagat-dagatang apoy. Kaya nga po itong mga aliens, ang patunay na galing sila sa dagat-dagatang apoy. Ang amoy nila asupre. Alam niyo yung amoy na asupre? O, galing sa bulkang Mayon. Ang lahat ng volcanoes, mga kababayan, amoy asupre. Di ba yung Mayon volcano po, may apoy. O, galing kasi sila sa apoy. O ngayon, sabi rito sa report, mga kababayan, ng The Jerusalem Post, local media reported that tribe members have begun nightly patrols in order to protect the vulnerable members of their community, including women, children,
and the elderly. Additionally, they asked for assistance from Peruvian authorities, including the military, for assistance in protecting them. Kita ninyo, mga kababayan? So, nagiging madalas na po yung kanilang pagpapakita sa mga tao sa mundo. It will increase in the coming days and months, mga kababayan. Already, the villagers say they have endured multiple attacks, including one of a 15-year-old girl. The attack reportedly sent the girl to the hospital with a neck wound. So, in flesh po nagpapakita itong mga aliens. And they have the capability na mag-appear and disappear. Mga angels nga sila eh. Kaya lang fallen angels. Di ba yung angels may ability sila na mag-appear and disappear as stated in the Word of God, mga kababayan. And they have technology. Yung mga sinasabing UFOs, they have technology. UFOs, mga kababayan, was described in the scripture. Mababasa din niyo po. Kaya lang most of us hindi familiar po ng description ng UFOs in the scripture po. Kasi hindi man po tayo madalas na magbasa. And most people hindi po nagbabasa ng Bible. What? Pero kung nagbabasa tayo ng Bible, siguro familiar kayo na yung mga UFOs and aliens ay na-mention po sa Bible mismo. So, ang Bible po ang may totoong narrative about aliens. Hindi po itong Congress ng Amerika. Itong Congress ng Amerika na nag-iimbestiga, ang lumalabas na narrative na mga aliens mismo. And minions ng mga aliens na mga tao. Yung naging mga contacts nila kung saan nagpakita at nagkaroon sila ng encounter. At yung encounter, mga kababayan, napakarami sa kanila, pilots, mga piloto po na mga eroplano sa Amerika. Kaya hindi po basta-basta yung mga nag-testify in Congress. Karamihan mga naval officers, pilots, mga dirango sa US military, may mga doktor, may mga scientist. Yung isa nga po, yung dating defense secretary ng Canada, nag-testify po tungkol sa kanilang mga alien encounters. At maraming lahi din yung mga aliens po. Kung tayong mga tao, may iba-ibang uri ng tao, may Amerikano, may British, may Filipino, may Chinese, may Malaysians, may mga Arabs, may Russians. Sila ganun din po. May iba-ibang lahi din po at itsura. Kasi nga po, yung mga angels po, fallen angels, iba-iba din po, mga kababayan. Diyan na niya, Mr. Maravillas, yung purpose mo, bakit mo kinikwento sa amin ito. Ang purpose ko po, para hindi kayo madaya, hindi kayo ma-deceive, kasi magiging madalas na po yung encounters ng tao sa mga fallen angels or aliens. So sabi rito, Jairo Riatigui Davila, the community's leader, the girl managed to escape daw the attack, but as a result of the struggle, the alien cut part of her neck. Nagkasugat po sa kanyang neck. Community members have described the aliens which they have taken to calling Los Pilacaras or the face pillars as massive 7-foot tall beings. Napakataas niya. 7-footer siya. Parang basketballista po. What? Parang yung mga NBA players po kataas. Kalalaki po nila. La Republica reported that Davila described the alien saying their shoes are round shape
May sapatos din po. May technology po sila. They have a very advanced technology. Kaya nga po ito mga modern technologies natin ngayon, malamang po alien technology or fallen angel technology. Yan tawag namin po sa dito sa AI, Artificial Intelligence. Di ba nabanggit ko na po sa inyo? Malamang sa malamang, fallen angel technology po sila, alien technology. Hindi kayo nakakalata, napakabilis yung pag-advance ng ating technology ngayon po. Kasi po, yung mga technology ng mga aliens po, ni-reverse engineering ng Amerika. Ganon na nangyari based doon sa sa testimony in US Congress investigation. Panoorin po ninyo. So sabi rito, their shoes are round shape which they used to float. So isa yung sapatos nila is a technology na pwede silang lumipad sa pamamagitan nun. They used to float. Nagfo-float sila, float. Lutang. Lumulutang sila, mga kababayan, as in parang lumilipad gamit yung sapatos nilang round shape. Their heads are long. They wear a mask and their eyes are yellowish. May maskaraan niya. So another technology protecting their face, mga kababayan. Parang kung sa atin, pag tayo'y lumipad gamit yung mga tawag dito, di ba may mga test tayong ginagawa? May mga dinidevelop tayong flying car, di ba? Di helmet tayo. Yung mga nagpipiloto ng mga flying car po, naka-helmet sila para siyempre proteksyon. Ganon din po sila. Yung mga drone cars na dinidevelop ngayon ng mga company sa mundo. Yan sa susunod na mga panahon po, wala na. Obsolete na yung mga vehicles natin sa kalsada. At yung tulay, di na kailangan. Lumilipad na lahat po. Parang yung sa mga movies. So sabi rito, they are also apparently impervious to the villagers' defenses. Davila says the aliens are armored and claims to have shot one to no avail. I shot one of them twice and he was not injured. Protected po, may technology sila. Mga kababayan, naka-armored sila. He rose and disappeared. Bigla na lang nawala. So, yun ang sabi ko sa inyo. They have the ability to appear and disappear. Kasi nga po, mga fallen angels sila. You see, with advanced technology. Kaya doon sa US Congress meeting, isa pa doon sa mga sinasabi po ng isang na-invite sa hearing po. Ang tawag doon, si Dr. Greer. Ito niya tinatago ng Amerika by the US government kasi baka bumagsak yung industries. Kasi yung mga industries po, mga kababayan, oil industries, kontrolado ng mga elite sa mundo. Yung mga aliens niya na nagpakita sa amin, they have advanced technology na hindi na gumagamit ng mga petroleum. You just imagine niya pag ito yung ginamit natin sa buong mundo. Sumababago po yung landscape ng planet Earth at ng pamumuhay ng mga tao. Sabi po yan ni Dr. Greer. So sabi rito mga kababayan, nang barilin ko niya, biglang nag-disappear na lang. Other community members have reported that they have witnessed the aliens wearing dark hoods and attacking their fellow community members. So gusto nating i-remind yung mga tao, baka someday, isang araw, mga kababayan, maka-encounter kayo ng aliens. They are not our friends. They are our enemies.
They are fallen angels, mga kababayan. They are the Nephilim coming back and appearing, mga kababayan. Kasi nga po, parte siya sa mga kaganapan, the signs of the times before our Lord Jesus Christ will come the second time around. Alam ba ninyo na ganun siya? Ang sabi sa Bible? So, sabi rito sa balita, the community located in Alto Nanay, Peru, has requested assistance in dealing with this threat. We need support for our community. So, umingi na sila ng tulong sa mga authorities. The children do not sleep and the mothers stay up all night. Hindi na sila makatulog, sabi po ni Davila. We're very frightened about what's happening here in our community. La Republica noted that some of the villagers have described the aliens are being like pilakaras, folklore creatures that feed on people's faces, fat, and organs. While police have inspected the site, it is unknown if they have discovered any evidence to verify what the villagers have claimed. Laging ganito po ang kwento ng mga tao na nagkaroon ng contacts or alien encounters po. Yun ang narinig natin doon sa US Congress investigation po 2 weeks ago. Ito po yung US Congress investigation covered by CNN. Basahin ko po ito. 2 weeks ago po ito. Siguro most of you, lalo yung mga viewers natin dyan sa Amerika, ito yung pinag-uusapan lagi. At napanood siguro ninyo ito. UFO hearing live. Former USA officials claim government holds UFOs. US Congress UFO disclosure. Yan ba? Pwede niyong i-search. 2 weeks ago po ito ginanap kasi binitawan na po finally ng US Congress yung sikreto, mga kababayan, na hawak ng US government. Binitawan na ngayon ng Congress. Ano niya, Mr. Maravillas, yung tingin mo, bakit kinonfirm na nila? May objective kasi po sila. It is part of the Great Deception. Ang objective po, gamitin itong alien presence para i-unite ang buong mundo to establish the New World Order. Alam ba ninyong gano'n ang ultimate objective nila? Gagamitin nila itong mga aliens to unify. Yun ang sabi po ni alam ito ng mga presidente ng Amerika, previous presidents, ni Ronald Reagan mismo, noong panahon ni US President Ronald Reagan. Pero sabi ko sa inyo, kung manonood lang kayo ng US Congress investigation, malamang yung narrative po ng mga fallen angels yung paniniwalaan ninyo. That is a deception. While it is true that the presence of alien beings are true, and the aliens are real beings, non-human entities, naniniwala tayo doon, pero yung kanilang narrative po, deception po sa mga tao sa buong mundo. Kaya sabi ko sa inyo, ang tamang narrative po, yung biblical narrative. Kaya po, ang suggestion ko po sa inyo, after ninyong mapanood, or kung napanood na ninyo po, yung US Congress investigation, mas maganda na yung biblical teaching about alien beings and UFOs, yung ang panoorin po ninyo. Para hindi po kayo madaya. Di niya, Mr. Maravillas, yung ikaka-recommend mo. Ito i-recommend ko po sa inyo. 2 mo ng videos. Ayan. Ito po yung video na pinablish ng Prophecy Watchers. I-search po ninyo sa YouTube. Prophecy Watchers. Tapos ang titulo po, UFO Disclosure is Imminent. Ito po ginawa nila after na magkaroon ng
o isagawa yung US Congress investigation about UFOs and aliens. So, UFO disclosure is imminent by L.A. Marzulli. Kasi biblical po siya, mga kababayan. Itong si L.A. Marzulli, mga kababayan, at saka yung si Stirman po, may personal encounter mismo. Yung host ng Prophecy Watchers mismo, si Gary Stirman. Pilot siya po, dating piloto. May personal encounter siya mismo sa alien. Mas maganda po na panoorin ninyo po itong kanilang discussion dito sa YouTube. Prophecy Watchers, UFO disclosure is imminent by L.A. Marzulli and Gary Stirman. Panoorin po ninyo para hindi po kayo ma-deceive. Makilala ninyo yung totoong identity based sa scripture ng mga aliens na sinasabi ng tao, because they are actually fallen angels po. At maintindihan ninyo kung ano yung mission ng mga fallen angels dito. Okay pa? Ang isa pa, mga kababayan, sa gusto kong i-recommend sa inyo, itong preaching po ni Dr. Chuck Missler. Si Dr. Chuck Missler, isa pong pastor. Hindi siya ordinaryong pastor po. Magaling siyang pastor at doktor po siya. With excellent po siya. Hindi ko alam kung doctor of medicine siya o doctor of philosophy or education or doctor of divinity. May excellent po siyang academic qualification, and he is a Bible believer and an expert po sa biblical prophecy. So, magandang panoorin po ninyo si Chuck Missler. Kaya lang patay na siya. Ito yung mga videos niya, mga kababayan. Knowing God, an extra terrestrial message. Ayan po yung itsura niya. I-search niyo para Ayan po ang itsura ni Dr. Chuck Missler. Ang i-search ninyo, Dr. Chuck Missler, Nephilim. The Coming of the Nephilim. Nephilim, mga kababayan, are fallen angels. There you will understand kung ano ang itinuturo po ng Bible about all these alien encounters. Alien beings, mga kababayan. Para hindi po kayo madaya. Baka pagdating ng oras, kasi yung mga pelikula, yun ang pinapalabas, na savior sila ng mundo. Kasi nag-aaway-away tayo, may gira. Di ba yun ang narrative ng mga pelikula po? Para iligtasan niya yung humanity sa possible nuclear holocaust, World War III. Doon kayo, mga kababayan, madadaya pag ganon. Maniwala kayo sa narrative ng mga aliens. Isasama nila kayo doon sa dagat-dagatang apoy. Diba? At pagdating, mga kababayan, ng rapture of the believers, ang sasabihin po ng mga leaders ng mundo na kasama sa nadaya, alien invasion na niya yung nangyari. Nakita niya? Ganon na ganon po ang magiging narrative of the future. Kaya inagapan ko po ito kasi sabi ko, nagiging madalas na ang alien encounters ngayon. At yung disclosure in Congress, yon ang simula ng massive deception, mga kababayan. Kasi sinurvey po, 70% ng mga Americans ang naniniwala na po sa aliens. And malamang itong 70% ng mga Americans na naniniwala sa aliens ay hindi na naniniwala sa ating Panginoong Hesukristo. Mas na paniniwalaan pa yung kwento about the aliens kaysa sa ating Panginoong Hesukristo na ating tagapagligtas. Tapos na po pag ganon.
Ayun man lang mga kababayan, hindi ko napabain, baka malito pa kayo. What? Imbis maniwala kayo sa aking kwento, hindi na, nagduda na tuloy kayo. Mabuti na yun na limitado lang. Baka lang gusto niyo po itong itry. Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses and affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto niyo itong itry. Neng siya Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Ayos? O ngayon, yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.